Christian, sundalo, tigasin, walang aatrasang bakbakan o ano pamang kinatatakutan. Pero iba na ang usapan kapag ang kaharap na niya ang kanyang nanay Concordia. Isang sundalo nagpapatulong sa matandang babae na tanggalin ang kanyang helmet. Ang hindi alam ng matanda ang kanyang kaharap, walang iba kundi ang kanyang anak na si Christian. Na isang taon nang hindi nakakauwi sa kanila. Pero hindi lang dahil matagal nang hindi nakikita ni Nanay Concordia ang kanyang anak. Kaya ganon na lang kahigpit ang kanyang yakap. Bunso sa 5 magkakapatid si Christian. Laging nakayapos, nangihingutong. Pag siya nandito at ako'y nagluluto, yun ay payapos-yapos sa akin. Pahalik-halik. Sabi ko nga, minsan tinatampal ko sa mukha. Ano ba ito? Nakakaambala. Kaya ganun na lang ang pag-aalala ni Nanay Concordia nung ang pinakamalambing niyang anak binalak magsundalo. Hindi lang dahil natatakot siya sa posibilidad na mamatayan ng anak sa engkwentro. Si Nanay Concordia kasi namatayan na ng anak. Ang Kuya Ado kasi ni Christian na panganay sa magkakapatid, inagaw ng aksidente sa motor. Dumating yung ama, tibayan mo ang loob mo. Sabi ko, bakit? Wala na yung anak mo. Hindi ko matanggap. Napakasakit. Bakit ang daming masasamang tao? Bakit kaya ikaw ko siya pa? Sana ako na lang at ako'y matanda na. Kung pwede nga lang ibigay ko ang buhay ko sa aking mga anak, wag lang mawala. Pero takot man si Nanay Concordia, batid niya bilang ina na tungkulin niyang suportahan ang pangarap ng kanyang anak. Pero hindi inakala ni Nanay na ang kanyang bunso mapapasabak sa kakaibang gyera laban sa katunggali na hindi nakikita, ang COVID-19. Nakadestino kasi si Christian ngayon sa Ninoy Aquino International Airport. Nag-a-assist kami ng mga returning OFWs. Close contact talaga. Sinasantabi na namin sir yung takot. Ito kasi sir yung sinumpaan namin tungkulin. Halos gabi-gabi hindi ako makatulog. Nagiiyak ako. Natatakot akong baka siya magkaroon ng COVID. Lagi ko sinasabi na magmask ka. Maghanda ka lagi ng kalamansi. Sa duty section namin, madami kasing nagpa-positive. Kaya natatakot din ako na basta na lang umuwi kahit may Sobresol. Kasi hindi ko alam kung nahawaan nila ako. Si Christian, aminadong mama's boy. Kahit hanggang ngayon sir, tumatabi pa rin ako sa kanya pag natutulog. Nagkaroon po ako ng girlfriend for 7 years. Kasal na lang yung kulang sir, pero nag-break kami. Masakit sir, gumuhi yung pinapangarap kong mundo para sa amin. Mga panahong durog na durog ako, sa kanya ko lahat kinuwento. Yung bigat ng nararamdaman ko. Iniyak ko lahat ng sakit. Sabi ko, Tutoy, marami pang iba. Pasasambai ka at makakakita ka rin. Minsan kapag nasa boarding house ako, nakatulala ako, namimiss ko sila eh. Mabuti na lang daw at nakakapag-video call silang mag-ina. Bagamat iba pa rin syempre na personal sana nilang mahagkan ang isa't isa. Kaya makalipas ang 1 taon na dire-diretsyong pagjuduty at matapos magnegatibo sa RT-PCR o swab test, si Christian nakauwi na rin sa kanilang bayan sa Quezon. Yung kapatid ko muna kasi yung pinuntahan ko. Sinabihan ko siya na sorpresa natin ang inay.
Ay, naglalaba ako noon. Sabi ko ay ano raw, tanungin mo na at nang ako hindi na tumindig, abala pa ako. Ginawa nung anak kong si Clarice, ang hinigit niya yung helmet, tinanggal niya. Ay nakita ko yung mata ng anak ko, ay talaga yan ang sigaw ko. Ay iyak na iyak ako, yapos na yapos niya ako. Parang ayoko na siyang bitawan. Kung tutuusin, malabo na ang mga mata ni Nanay Concordia dahil sa katarata. Pero sa pagkakataong yon, malinaw sa kanya, umuwi na ang pinakahinihintay niyang anak. Gumaan talaga yung pakiramdam ko, sir. Nung naramdaman ko yung yakap ng inay. Sobrang sarap. Kung tatanungin ako, sir, kung gaano ko kamahal yung nanay ko, walang tutumbas, hindi kaya sukatin. Dahil muling nakadistino rito sa Maynila, kumumisyon si Christian ng sorpresa sa kanyang ina ngayong Mother's Day. Gaganda tayo ng flowers, ayan, fruit basket, chocolate, grocery. Dinidisinfect muna. Magandang tanghali po, Nay. Magandang tanghali. Galing na ako rito ng isang araw, nag-usap tayo. Kasi nag-offer ako sa'yo nung pwedeng paninda dito sa iyong store. Hindi ako kukuha. Eh, paano yun, ma'am? Nag-usap na tayo. Gusto ko sana munang ipakita, tapos sabi mo, willing ka naman mag-order. Sige po. Opo. So, sama ko man sa ako. Ang matanda, bagamat naguguluhan, pinuksan pa rin ang likuran ng sasakyan. Hindi siya Panginoon ko. Ano pa ito? Salamat po. Hindi ko ito nakalain ito. Hindi ko malilimutan ito. Maraming salamat, anak. Maligaya ako, luha ng kaligayahan at pagmamahal sa inyo ito nangyari sa akin. Lagi mo na lang akong pinapaiyak. Pati sipong ko nalabas na, gawa mo. Sa pamamagitan ng video call, binasa ni Christian ang kanyang liham. My dear nanay, maraming salamat po sa lahat sa pagmamahal nyo sa amin ng walang sawa at sa mga sakripisyo nyo po para sa aming magkakapatid. Alam ko po na walang hihigit pa sa pagmamahal nyo para sa amin at walang kahit anong bagay ang tutumbas dito. Hayaan nyo po na iparamdam ko po sa inyo at kay Itay ang pagmamahal namin magkakapatid. Walang sawa po namin kayong mamahalin kagaya ng walang sawa nyo kaming minamahal. Inay, mahal na mahal kita. Happy Mother's Day po. Love, love kita. Mahal na mahal ko kayo. Simula sa inyo hanggang ang tatay mo. Sana makasama pa namin kayo ng matagal. Mahal na mahal kita, anak. Lahat kayo mahal ko. Ipina-check up na rin po ng aming programa ang mga mata ni Nanay Concordia. Pina-upgrade ang grado ng kanyang salamin. Ito yung na-opera natin na mata nyo, maganda naman. Pero yung kaliwa, may cataract na nga rin po. Kahit siguro mawala ang paningin ko, ang hitsura ng mga anak ko hindi mabubura sa balintataw ko sa isip at sa puso ko. Hindi ko kayang bayaran yung pagmamahal nyo, yung sakripisyo nyo na ginawa para sa amin. Kaya habang nandito po kayo, nakakasama namin kayo, nakakausap ko kayo, ipaparamdam ko po sa inyo kung gaano kita kamahal. Mahal na mahal kita. Ang hiling ko lang po na mas makasama pa kita. Makasama ko kayo ng Itay ng mas mahabang panahon pa. Sobrang mahal na mahal kita. Sobrang mahal na mahal ko kayo. Hindi.
Sa tuwing nadarama natin ang yakap ng isang ina, ang napakagulo natin ngayong mundo, kumakalma. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.